Naranasan mo na bang maisip ang isang asawa na kumikita ng 240,000 bawat buwan, ngunit ang kanyang asawa ay kailangan pang bayaran ang sarili niyang pagkain? Nakakatawa, hindi ba? Pero iyan ang realidad ng aking kasal. Ang aking asawa, si Juan de la Cruz, ay isang lalaki na itinuturing ng lahat na perpekto. Mayroon siyang stable na trabaho at mataas na suweldo, ngunit bawat buwan ay inililipat niya ang kuling 210,000 sa kanyang nanay at nagtitira lamang ng kuling 30,000 para sa aming dalawa. Sinabi niya ang isang pahayag na hindi ko malilimutan. Wala namang pakialam kung sino ang may hawak ng pera. Basta masaya si nanay. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako umiyak, hindi ako nag-eskandalo, tahimik lang akong nagbago. Mula ng araw na iyon, huminto ako sa pagkain sa bahay. Kumain ako sa labas araw-araw bago umuwi. Gusto kong makita kung gaano katagal tatagal ang isang kasal nang walang pinagsasaluhang pagkain. At pagkatapos, pagkaraan lang ng isang buwan, may nangyari na nagpaluhod sa kanya. Ang lalaking minsan ay buong pusong ibinigay ang lahat ng kanyang pera sa kanyang nanay nang walang pag-aalinlangan upang pakiusapan akong bumalik sa dati. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan mo ang pakikinig sa nakakaintriga na kuwentong ito. Nagtataka ka ba kung ano ang nangyari? Ang kwento ay nagsisimula sa araw na nakita ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Isang mensahe mula sa bangko. Nang gabing iyon, malakas na ulan ang bumubuhos sa Quezon City. Ang malalaking patak ay bumabagsak sa salamin ng apartment sa ika-12 palapag na lumilikha ng mahaba at malabong guhit. Sa ibaba, patuloy ang pagiging abala ng syudad. Siksikan ng mga sasakyan sa trapiko. Nagre-reflect ang mga pulang ilaw at berdeng ilaw sa basang kalsada. Ngunit sa loob ng maliit na tahanan ni Sofia Andres, nangingibabaw ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Si Sofia ay nasa kusina, isang malinis at maayos na kusina kung saan ang lahat ay nasa tamang lugar. Sa kalan, may kalderong nilaga na umuusok pa rin. Katatapos lang niyang maghain ng bistek Tagalog na may sili at ang aroma nito ay pumupuno sa buong silid. Isang simpleng pagkain, tipikal na pamilya. Ito ang palaging pinaniniwalaan ni Sofia na siyang nagbubuklod sa kanila araw-araw. Tiningnan niya ang relo. 6:45 p.m. Si Juan ay karaniwang dumarating ng 7. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang tela na nakasabit sa gilid at pumunta sa sala. Hindi malaki ang apartment, ngunit komportable ito. Isang kulay abong sofa, isang telebisyon na nakasabit sa dingding at ilang maliliit na halaman malapit sa balkonahe. Ang lahat ay pinili at inalagaan ni Sofia. Detalye sa detalye, umupo siya na hawak ang telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay walang malay na nakatingin sa ulan. Isang tahimik na buhay. Hindi bababa sa iyon ang naisip niya. 7:10 p.m. Bumukas ang pinto. Pumasok si Juan na bahagyang basa ang damit dahil sa ulan at basa pa rin ang buhok. Inilapag niya ang kanyang maleta sa isang upuan, bumuntong hininga at hinubad ang kanyang sapatos. Grabe ang ulan. Si Sofia ay tumayo at bahagyang ngumiti. Maligo ka na. Nakahanda na ang hapag. Tumango si Juan nang walang sinabi pa. Kinuha niya ang isang tuwalya at pumasok sa banyo. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Juan, na inilapag niya sa mesa, ay biglang umilaw. Isang notification mula sa bangko ang lumabas, malinaw at matalas. Wala naman sanang intensyon si Sofia na tumingin, ngunit ang ilaw ng screen ay masyadong malapit at masyado pang halata. Katatapos mo lang maglipat ng 210,000. Nalamig siya. Pakiramdam niya ay may pumipisil sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit na nakapako ang mga mata sa screen. And 310,000. Recipient, nanay. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng ganoon kalinaw. Hindi gumalaw si Sofia. Tahimik pa rin ang bahay. Ang tanging naririnig lamang ay ang tubig na umaagos sa banyo at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Sa kanyang isipan, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga pagkakataon na sinabi ni Juan, medyo kapos tayo ngayong buwan. Ang mga sandali na kailangan niyang kalkulahin ang bawat gastos, ang mga pagkaing napakasimple na halos kulang at ang mga tawag ng kanyang biyenan. Sa masiglang boses, ipinadala na sa akin ni Juan ang pera. Sobra-sobra na, anak.
Napatawa si Sofia. Isang napakalambot na tawa, ngunit malamig. Lumalabas na hindi pala sila kapos, kundi wala nang natitira para maging kapos. Lumabas si Juan na pinupunasan ang kanyang buhok at nakita si Sofia na hindi gumagalaw sa tabi ng mesa. Hindi mo pa hinahain ang hapunan. Si Sofia ay bumaling na may kakaibang kalmado ang mukha. Nagpapadala ka ba ng pera sa nanay mo bawat buwan? Huminto si Juan ng isang sandali lang. Pagkatapos ay tumango. Oo, at 210,000. Oo, nang walang paliwanag, nang walang pag-aalinlangan, na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Umupo si Sofia sa isang upuan na nakapatong ang mga kamay sa mesa. Ang kanyang boses ay malambot na parang hangin. Kung gayon, paano tayo mabubuhay? Nagkibit balikat si Juan. Sapat na ang ay ng 30,000, hindi ba? May sarili na tayong bahay. Hindi tayo nagbabayad ng renta. Hindi naman ganun kalaki ang ilaw at tubig. Kung mag-iipon ka ng kaunti, kaya naman. Tinitigan siya ni Sofia. Hindi na niya makilala ang lalaking nasa harap niya. Sa tingin mo ba sapat ang 30,000 para sa 2 tao? Magpakasimpleng buhay lang tayo. At iyon na, ako. Kumunot ang noo ni Juan. Ikaw, ano? Ngumiti si Sofia. Isang ngiti na sa kanya mismo ay tila kakaiba. Hindi ako anak mo, Juan. Ang hangin sa silid ay tila nagyelo. Ang ulan sa labas ay bumubuhos. Bumuntong hininga si Juan. Ginagawa ko ito para sa nanay ko. Pinalaki niya ako ng may malaking sakripisyo at ngayon na kaya ko na, ibinabalik ko sa kanya. Ano ang masama doon? Tumango si Sofia. Walang masama. Sabi niya ng napakabagal. Hindi ka nagkakamali. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay tumayo siya at dumiretso sa kusina. Mainit pa rin ang hapunan. Pinatay niya ang kalan. Tinakpan ang mga kaldero at inilagay ang lahat sa refrigerator. Nagulat si Juan. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Hindi bumaling si Sofia. Kumain ako sa labas. Kumunot ang noo ni Juan. At bakit hindi mo sinabi? Bumaling si Sofia at tinitigan siya sa mata ng may nakakatakot na kalmado. Sabi mo, wala namang pakialam kung sino ang may hawak ng pera, basta masaya ang nanay mo. Hindi ako nakipagtalo. Huminto siya at idinagdag ng napakalambot ang boses. Inaalagaan ko lang ang sarili ko. Nang gabing iyon, walang pinagsasaluhang hapunan, walang tawanan, walang usapan, 2 tao lang sa ilalim ng iisang bubong, kasing layo ng 2 magkaibang mundo. At mula ng araw na iyon, nawala ang mga hapunan sa bahay. Hindi alam ni Juan na ang katahimikan ni Sofia ang pinakanakakatakot sa lahat at napagkaraan lang ng 1 buwan ay mawawalan ng kontrol ang lahat kapag ang taong palagi niyang pinoprotektahan, ang kanyang nanay, ang siyang magpapabagsak sa lahat. Lumipas ang 1 buwan. Ang bahay, na dati ay tila mainit, ay ngayoy kasing lamig na ng isang hotel. Walang tawanan, walang pinagsasaluhang pagkain, walang tanong tungkol sa araw ng trabaho. 2 tao lang ang nakatira ng magkasama. Bawat isa ay nasa sarili niyang mundo. Nagbago si Sofia. Gumising siya ng mas maaga, nag-almusal sa labas, umuwi ng medyo huli sa gabi at palaging dumarating na kumain na. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagreklamo, hindi na siya muling nagtanong tungkol sa pera, tahimik lang siya. Sa simula, gumaan ang pakiramdam ni Juan. Walang tanong, walang reklamo, walang abala, ngunit pagkaraan ng ilang araw ay nagsimula siyang makaramdam ng kawalan. Isang gabi, nakaupo siya ng mag-isa sa hapagkainan, sa harap ng isang mangkok ng instant noodles na umuusok pa rin. Kinuha niya ang mga chopsticks at inilapag muli. Tumingin siya sa paligid. Walang laman ang bahay. Hindi naririnig ang ingay sa kusina. Hindi nakikita ang figura ni Sofia. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig. Bigla niyang namiss ang mga hapunan noon. Kapag palaging naghihintay si Sofia sa kanya, palaging nagtatanong, "Pagod ka ba ngayong araw? Kumain ka pa ng kaunti?" Maliit na detalye na itinuring niyang karaniwan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia na may karaniwang kalmado ang mukha. "Hindi ka pa natutulog?" "Hindi. Umuwi ka na pala." Sabi niya na parang nagre-report. "Oo." Tinitigan siya ni Juan na may lumalaking pakiramdam ng pagkabahala. "Saan ka galing hanggang ngayon?" Hinubad ni Sofia ang kanyang sapatos at maayos na inilagay sa sapatero.
Kumain. Sino ang kasama mo? Mag-isa. Ang simpleng sagot ay nagpaiwan kay Juan na walang masabi. Hindi mo ba iniisip na sumusobra ka na? Bumaling si Sofia na walang emosyon ang tingin. Sumusobra sa ano? Mag-asawa tayo, pero parang estranghero tayo. Tinitigan siya ni Sofia ng ilang segundo at bahagyang ngumiti. Para sa iyo ba ay kakaiba? Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit siya sa mesa, tiningnan ang mangkok ng malamig na noodles at sinabi ng mahina, akala ko ganito na talaga simula pa lang. Tumayo si Juan ng bigla. Ano ang sinasabi mo? Sino ang kinakausap mo? Nanatiling kalmado si Sofia. Halos lahat ng suweldo mo ay ibinibigay mo sa nanay mo. Sabi mo, wala namang pakialam kung sino ang may hawak, basta masaya siya. Hindi ako tumutol. Tinitigan niya ito ng direkta. Kaya inaalagaan ko ang sarili ko. Nag-igting ang mga kamao ni Juan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagkaipit. Nang gabing iyon, muli silang nagtalikuran sa kama. Ang distansya sa pagitan nila ay lumalaki, ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating isang gabing umuulan. 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ni Juan, isang sunod-sunod at nagmamadaling tunog. Nagising siya ng bigla, tiningnan ang screen. Nanay. Agad siyang sumagot. Oo nanay. Sa kabilang linya, tanging mga hikbi ng takot ang naririnig. Juan, tulungan mo ako. Anak! Napatigil ang puso ni Juan. Ano ang nangyayari nanay? Naskam ako. Ang pera. Nawala na ang lahat anak. Anong pera? Ang perang pinadala mo sa akin nitong mga nakaraang buwan, ibinigay ko sa mga tao para mag-invest at ngayon ay nawala na sila. Natahimik ang silid, tanging ang tunog ng ulan na bumabagsak sa bintana at ang mahinang pag-iyak ng kanyang nanay ang naririnig. Magkano? Tanong ni Juan na nanginginig ang boses. Mahigit 1,100,000 anak. Halos mahulog ang telepono sa kanyang kamay. Ang AU 1,000,000 ay ang lahat ng perang ipinadala niya sa loob ng ilang buwan. Nagising si Sofia. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw, nang hindi nagtatanong, nang walang sinasabi. Tahimik na nakikinig sa lahat, bumagsak si Juan sa kama na namumutla ang mukha. Nasaan ka, nanay? Nanay, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Halika, please. Natapos ang tawag. Natahimik ang silid, mabigat at nakakasakal. Bumaling si Juan kay Sofia. Sa unang pagkakataon, hindi na matatag ang kanyang boses. Sofia. Ngunit tumalikod si Sofia at ipinikit ang kanyang mga mata na parang ayaw nang marinig pa ang anumang bagay. Nanatili si Juan na nakaupo, pakiramdam na bumagsak ang lahat, ang nawalang pera, ang sirang tiwala, ang pira-pirasong pamilya, at sa unang pagkakataon ay nagsimula siyang magtanong kung saan siya nagkamali, ngunit hindi niya alam na ang pinakamasama ay darating pa. Sa loob lamang ng ilang araw, gagawa si Sofia ng isang bagay na magpapaintindi sa kanya na ang pagkawala ng pera ay hindi ang pinakamalaking pagkawala. Kinabukasan ng umaga, kulay abo pa rin ang langit pagkatapos ng bagyo. Ang mga baha sa patiyo ng gusali ay nagpapakita ng mabigat na langit. Ang malamig at basa na hangin ay nagpapabigat sa lahat. Halos hindi nakatulog si Juan. Nakaupo siya, nakasandal sa headboard ng kama. Namumula ang mga mata at iniisip ang numerong iyon. Ang $1,200,000 ay hindi lang pera. Ito ang kanyang pagsisikap, ang kanyang tiwala, ang lahat ng pinaniniwalaan niyang tama. Maagang gumising si Sofia. Lumabas siya ng silid nang hindi tinitingnan si Juan, nang hindi nagtatanong, nang hindi binabanggit ang nangyari kagabi. Sa kusina, walang agahan, walang amoy ng pagkain, walang tunog ng kawali. Lumabas si Juan, napaos ang boses. Sofia. Si Sofia, nakasalukuyang nagsasali ng isang basong tubig, ay huminto ng isang segundo. Ano? Naskam ang nanay ko. Nawala ang pera. Alam ko. Dalawang salita ang sinabi ng kalmado, nang walang emosyon. Naguguluhan si Juan. Wala kang sasabihin? Bumaling si Sofia upang tingnan siya. Hindi malamig ang kanyang tingin, ngunit hindi rin mainit. Ano ang dapat kong sabihin? Nabulunan si Juan. Pera ko iyan. Pera ng pamilya natin. Mahinang umiling si Sofia. Hindi. Ang sagot ay parang sinaksak. Ang perang iyan ay pinili mo para sa nanay mo. Ang pamilya natin ay hindi mo kailanman pinili. Ang hangin ay tila nagyelo. Frustradong bulalas ni Juan. Ano ang ibig mong sabihin?
Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya. Bahagyang ngumiti si Sofia. Anong pamilya? Anong pamilya? Isang tanong na nagpaiwan kay Juan na walang sagot. Inilapag ni Sofia ang baso sa mesa. Ang kanyang boses ay nanatiling walang tono. Hindi ko kailanman pinigilan na magpadala ng pera sa nanay mo, ni hindi ko kailanman hiniling na ibigay mo sa akin. Gusto ko lang na maalala mo na mayroon ka pang ibang pamilya. Huminto siya at tinitigan siya. Ngunit nakalimutan mo. Nag-igting ang mga kamao ni Juan. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagiging ganap na nakalantad. Isang mahabang katahimikan. Tumalikod si Sofia. Papasok na ako. Mahinang sumara ang pinto. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman ni Juan na may nasira. Umupo siya sa isang upuan, nakatingin sa mesa, at doon, perpektong nakalagay ang isang puting papel. Nagsimulang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Tumayo siya at lumapit. Sa papel, nakilala niya ang sulat kamay ni Sofia. Petisyon para sa diborsyo. Sa nanginginig na mga kamay, binasa niya ang bawat linya. Bawat salita ay direktang saksak sa kanyang puso. Hindi kita sinisisi. Napagtanto ko lang na hindi ako nabibilang dito. Isang kasal. Kung isang tao lang ang nagsisikap, hindi ito matatawag na pamilya. Sinubukan kong tumahimik, sinubukan kong tanggapin, ngunit hindi ko kayang mamuhay ng habambuhay na parang estranghero. Ang huling linya ay nagpakaba sa kanya. Kapag napagtanto mo ang halaga ng pamilya, baka wala na ako doon. Nahulog ang papel sa mesa. Nanatili si Juan na nakatayo, pakiramdam na bumagsak ang mundo sa paligid niya. Bigla niyang naalala ang mga hapunan na inihanda ni Sofia. Ang mga pagkakataon na naghihintay siya sa kanya. Ang maliliit na tanong na sa kanya ay tila abala. At ngayon ang lahat ng iyon ay maaaring mawala. Tumakbo siya palabas ng pinto nang hindi nagpapalit, nang walang pag-iisip, isang ideya lang sa kanyang ulo. Kailangan niyang pigilan siya. Ngunit hindi niya alam na matagal nang naghahanda si Sofia para sa araw na iyon. At nang dumating siya sa kumpanya ni Sofia, ang eksenang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Nang umagang iyon, ang syudad, malinis pagkatapos ng ulan kagabi, ay gumigising. Maulap pa rin ang langit, ngunit mas sariwa ang hangin. Nagmamadali ang mga tao, siksikan ng trapiko. Lahat ay may pupuntahan, lahat maliban kay Juan, na hindi na alam kung saan siya patungo. Nagmamaneho siya ng mabilis, hawak ang manibela, at isang pangungusap lang ang paulit-ulit sa kanyang ulo. Dumating siya sa kumpanya ni Sofia, isang modernong gusali ng opisina na salamin. Nagpark siya kahit saan at tumakbo papunta sa lobby. Excuse me, si Ma'am Sofia po sa accounting department, pumasok po ba ngayong araw? Tiningnan siya ng receptionist at mabilis na tiningnan. Opo, katataas lang po ni Ma'am Sofia. Nakahinga ng maluwag si Juan. May oras pa siya. Mabilis siyang pumunta sa mga elevator. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto at nanigas si Juan. Lumabas si Sofia. Suot niya ang kanyang karaniwang business attire. Puting blusa, itim na palda, nakatali ang buhok. Ngunit ngayong araw ay hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay naglalakad ang isang lalaki na halos 30 anyos, maayos ang pananamit at kalmado ang hitsura. May sinasabi ito sa kanya. Ngumiti si Sofia. Isang bahagyang ngiti na matagal nang hindi nakita ni Juan. Sumikip ang dibdib ni Juan. Mabilis siyang lumapit. Sofia! Sofia! Bumaling siya. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng panandali ang pagkagulat, ngunit mabilis siyang bumalik sa kalmado. Hindi pinansin ni Juan ang lalaki at tiningnan lang siya. Umuwi ka. Kailangan nating mag-usap. Natahimik si Sofia ng ilang segundo at pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi na kailangan. Nalamig si Juan. Paano ang hindi na kailangan? Sumingit ang lalaki sa tabi niya ng magalang. Excuse me, kayo po ba si Juan? Saka lang napansin ni Juan ang lalaki na may tingin ng kawalan ng tiwala. Asawa niya ako. Lumakas ang tensyon sa silid. Magalang na tumango ang lalaki. Ako si Carlos Torres, ang department head ni Ma'am Sofia. Huminto si Juan ng isang sandali, ngunit ang hindi kaaya-ayang pakiramdam sa kanyang dibdib ay hindi bumaba. Bumaling siya kay Sofia. Sumama ka sa akin. Dalawang maikli ngunit napakalamig na salita na nagpaiwan kay Juan na walang reaksyon. Tinitigan siya ni Sofia na may kalmadong boses. Nabasa mo ang petisyon, hindi ba? Nag-igting ang mga kamao ni Juan. Hindi ko iyan pipirmahan. Tumango si Sofia. Hindi bale. Nagulat si Juan. Paano ang hindi bale?
Bahagyang bumuntong hininga si Sofia. Kung hindi ka pipirma, magsasampa ako ng unilateral na diborsyo. Ang pahayag ay parang kidlat. Umurong si Juan. Sofia, seryoso ka ba? Hindi agad sumagot si Sofia. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa tingin mo nagbibiro ako? Wala nang galit o paninisi sa kanyang boses, tanging determinasyon. Nagsimulang magpanik si Juan. Iniwan mo ako dahil lang sa pera? Malungkot na ngumiti si Sofia. Kung dahil lang sa pera, hindi ako mananahimik sa loob ng isang buwan. Lumapit siya at sinabi ng mahina, ngunit binibigkas ang bawat salita. Umalis ako dahil hindi ko na nararamdaman na asawa mo ako. Nanigas si Juan. Sumingit ang department head. Ma'am Sofia, kailangan na nating umakyat para sa meeting. Tumango si Sofia at tumalikod. Sa instinctive, hinawakan ni Juan ang kanyang braso. Sofia, huminto siya nang hindi bumabaling. May iba ka na ba? Tanong niya, na may halong pagdududa at takot. Dahan-dahang pinakawalan ni Sofia ang kanyang sarili. Kahit meron pa, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako aalis. Isang pahayag na nagpaliwanag kay Juan na matagal na niya itong nawala. Pumasok si Sofia sa elevator. Nandoon si Juan sa gitna ng abalang lobby. Pakiramdam na nag-iisa. Tiningnan niya ang mga numero ng elevator na umaakyat. 1, 2, 3. Bawat numero ay tila naglalayo sa kanya ng kaunti at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot. Hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot na mawala ang asawa na pinaniwalaan niyang hindi kailanman aalis. Ngunit hindi niya alam na sa itaas na palapag ay tahimik ding nakatingin si Sofia sa kawalan na may desisyon na matagal nang nabuo at ng gabing iyon ay may isa pang katotohanan ang lilitaw na magpapaintindi kay Juan na walang kasing simple ang lahat ng akala niya. Nang gabing iyon, ang bahay ay nanatiling tahimik tulad ng nakaraang buwan. Walang ingay ng kawali o ilaw sa kusina. Tanging ang malabong dilaw na ilaw ng sala. Nakaupo si Juan nang mag-isa sa sofa na nakaharap sa telepono. Ang screen ay umilaw, namatay at umilaw muli. Tinawagan niya ang kanyang nanay ng higit sa 10 beses, ngunit hindi sumasagot. Isang pakiramdam ng pagkabahala ang lumalaki sa loob niya. Hindi lang dahil sa pera, may mali. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ang kanyang nanay. Agad na sinagot ni Juan. Nanay, nasaan ka? Sa kabilang banda, hindi naririnig ang pag-iyak noong nakaraang gabi, kundi isang mahina at nanginginig na boses. Juan, anak, pwede ka bang pumunta? Nasaan ka? Sa bahay ni Tita Carmen. Tumayo si Juan nang bigla. Hintayin mo ako, pupunta ako. Ibinaon niya ang telepono at mabilis na kinuha ang isang jacket. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Sofia. Nakita niya ang ekspresyon ng takot sa mga mata ni Juan. Saan ka pupunta? Hindi na ito itinago ni Juan. Pupunta ako sa probinsya. May problema ang nanay ko. Natahimik si Sofia. 1 segundo. 2. Pagkatapos ay sinabi, sasama ako. Nagulat si Juan. Ikaw, Sofia? Tumango siya. Pagkatapos ng lahat, manugang mo pa rin ako. Isang pahayag na sinabi ng mahina, ngunit nagpaiwan kay Juan na walang masabi. Sumakay sila sa kotse. Ilang oras na biyahe sa ganap na katahimikan. Sa labas. Madilim ang gabi. Tanging ang ilaw ng headlight sa kalsada ang pumupunit sa dilim. Nagmamaneho si Juan. Si Sofia ay nasa tabi niya nang walang sinasabi. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ay nakaupo sila ng magkasama, nakatingin sa iisang direksyon. 3:00 ng madaling araw, huminto ang kotse sa harap ng isang lumang bahay sa probinsya. Nakasindi pa rin ang ilaw sa loob. Bumaba si Juan na mabilis ang tibok ng puso. Bumukas ang pinto. Nandoon ang kanyang nanay na namumutla ang mukha at maga at pula ang mga mata. Sa sandaling makita niya ang kanyang anak, nagsimula siyang umiyak. Juan! Tumakbo siya papalapit sa kanya. Si Sofia ay medyo nasa likuran, tahimik na nakamasid. Sa loob ng bahay, mabigat ang atmosphere. Ilang kamag-anak ang nakaupo, lahat ay tahimik. Tinulungan ni Juan ang kanyang nanay na umupo. Ano ang nangyari, nanay? Nanginginig siyang sumagot. Kinumbinsi nila akong mag-invest. Sabi nila, napakataas ng kita. Nagtiwala ako sa kanila. Ibinigay ko ang lahat ng pera, pati na ang inutang mo sa akin. Nag-igting ang mga kamao ni Juan.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ibinaba niya ang kanyang ulo. Natakot ako na mag-alala ka. Isang katahimikan. Biglang sumingit ang isang tiyuhin. Hindi lang iyon, Juan. Bumaling si Juan. Paano? Bumuntong hininga ang tiyuhin. Nangutang din ang nanay mo. Pakiramdam ni Juan ay tinamaan siya ng kidlat. Magkano ang inutang niya? Walang sumagot agad. Muling umiyak ang nanay. Mahigit ay 900,000 anak. Ang silid ay tila bumagsak. Si Juan, hindi makatayo, ay umurong. Ang year 1,200,000 na na-scam, 900,000 na utang, kabuang 11,100,000. Bumaling siya kay Sofia na nawawala ang tingin na parang isang taong nawalan ng direksyon. Naroon pa rin si Sofia na tahimik, nang walang paninisi, nang walang salita, nang walang ekspresyon. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi na tulad ng dati. Bumulong si Juan. Sofia, ako, hindi siya makapagpatuloy. Tiningnan siya ni Sofia at pagkatapos ay ang kanyang biyenan. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita siya ng nakakagulat na kalmado. Nanay, magtatanong ako sa iyo ng tapat. Lahat ay bumaling sa kanya. Naubos na ba ang lahat ng perang iyon? Tumingin ang nanay. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, anak. Tumango si Sofia. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang pahayag na nagpatigil sa lahat. Kung gayon, mayroon pa ba tayong maililigtas? Nagtatakang tanong ni Juan. Iligtas? Paano? Tinitigan siya ni Sofia ng direkta sa mata. Sa unang pagkakataon, muling naging matatag ang kanyang tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mong pumili, Juan. Pumili ng ano? Mabagal at malinaw na nagsalita si Sofia. Binibigkas ang bawat salita. Pumili kung anong pamilya ang mahalaga sa iyo. Ang tanong ay nagpatigil kay Juan. Dahil sa unang pagkakataon, ay naintindihan niya na hindi niya maaaring magkaroon ang dalawa kung patuloy siyang aasal ng ganito. At ng gabing iyon, isang desisyon ang magbabago sa lahat. Ang maliit na bahay ay nalukuban ng nakakasakal na katahimikan. Sa labas, madilim pa rin ang gabi. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang pagsirit ng hangin ang naririnig. Sa loob, lahat ay nanatiling nakaupo ng walang sinasabi. Ang pahayag ni Sofia. Kailangan mong pumili. Lumulutang sa hangin. Nakatayo si Juan sa gitna ng silid, nakababa ang mga braso at nakatingin sa sahig, na parang sinusubukang iwasan ang isang bagay. Ang kanyang nanay, sa tabi niya, ay namumula ang mga mata. Juan, nanay, hindi ko naman sinasadya na magbigay sa iyo ng problema. Nagigting ang mga kamao ni Juan. Ngunit nagawa mo na, nanay. Lumabas ang pahayag mula sa kanyang paos na bibig, mabigat at masakit. Lahat sa silid ay nanatiling hindi gumagalaw. Ito ang unang pagkakataon na ganoon ang pagsasalita ni Juan sa kanyang nanay. Nanigas siya na nanginginig ang mga labi. Sorry, anak. Ipinikit ni Juan ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at bumaling kay Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang kanyang tingin sa kanya. Pinipili ko ang pamilya ko. Nanatiling hindi gumagalaw si Sofia ng walang ekspresyon. Anong pamilya? Ulit niya ng napakalambot ang boses. Tinitigan siya ni Juan. Ang pamilya ko ay ikaw. Ang oras ay tila huminto. Mas lalong umiyak ang kanyang nanay. Juan, ano ang sinasabi mo? Bumaling si Juan sa kanyang nanay. Hindi na nanginginig ang kanyang boses. Patuloy kitang aalagaan, nanay. Ngunit hindi ko na kayang balewalain ang aking asawa. Isang pahayag na dapat ay matagal na niyang sinabi. Naroon si Sofia na nakakaramdam ng bahagyang kirot sa puso, ngunit kalmado ang kanyang mukha. At ngayon, ano? Tanong niya. Lumapit si Juan sa kanya. Nagkamali ako. Akala ko sapat na ang kumita ng pera para maging isang mabuting asawa. Akala ko ang pagbabalik sa iyong sakripisyo ay ang ibigay sa iyo ang lahat ng aking pera, ngunit nakalimutan ko na ang taong nasa tabi ko bawat araw ay ikaw. Natahimik ang silid. Tanging ang mga hikbi ng nanay ang naririnig. Tiningnan ni Sofia si Juan ng matagal, nang walang pagmamadali, nang walang emosyon, nang hindi madaling sumusuko. Sinasabi mo ba ito dahil nawala ang pera o dahil talagang naintindihan mo na? Ang tanong ay tumama sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Lumipas ang ilang segundo. Kung hindi ko nawala ang pera ngayong araw, baka hindi ko pa rin napagtanto, ngunit ngayon alam ko na nagkamali ako. Tumango si Sofia. Huli na. Dalawang malambot na salita,
ngunit nagpakaba kay Juan. Tumalikod si Sofia. Pinili mo ngayong araw. Ngunit pinili ko isang buwan na ang nakaraan. Ang pahayag ay isang malinaw at pinal na paghihiwalay. Nanigas si Juan. Sa unang pagkakataon ay naintindihan niya na hindi maaring hawakan ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng pag-asam nito. Ang mabigat na atmosphere ay bumabalot sa lahat. Bigla, muling bumaling si Sofia, ngunit hindi ako aalis kaagad. Tumingin si Juan. Tutulungan ko si nanay na ayusin ito. Lahat sa bahay ay nagulat, ngunit pagkatapos niyan, huminto siya. Tapos na tayo. Muling umiyak ang nanay ni Juan nang walang tigil. Sofia, wag mong iwanan si Juan. Kasalanan ko, mahinang sinabi ni Sofia. Hindi niya kasalanan nanay. Tiningnan niya si Juan dahil iniwan niya akong mag-isa nang masyadong matagal nang walang sigawan. Ngunit bawat salita ay mas masakit kaysa sa anumang paninisi. Walang sinabi si Juan. Naintindihan niya na sa pagkakataong ito ay hindi sapat ang isang paumanhin. Sa labas, nagsisimulang lumiwanag ang langit. Isang bagong araw, ngunit wala nang tulad ng dati. At nang umagang iyon, gagawa si Sofia ng isang bagay na magpipilit sa lahat na tingnan siya sa ibang mata. Bahagya palang sumisikat ang araw, ang mahinang liwanag ng araw ay dumadaloy sa lumang bintana na nagpapaliwanag sa maliit na bahay. Magulo pa rin pagkatapos ng mahabang gabi, walang natulog, walang nagsalita, lahat ay may mabigat na pag-aalala. Si Sofia ang unang gumising. Lumabas siya sa patio at huminga ng malalim. Ang hangin sa umaga sa probinsya ay naiiba sa syudad, puro at tahimik, ngunit sa kanyang loob ay walang kapayapaan. Nasa likod niya si Juan na pinagmamasdan ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na napakalayo nito. Sofia. Hindi siya bumaling. Ano? Ano ang iniisip mong gawin? Bumaling si Sofia, nakalmado ang tingin. Ayusin ang problema. Isang maikli, ngunit matatag na sagot. Sa loob, lahat ay naghihintay. Pumasok si Sofia, umupo sa gitna ng sala, at tiningnan ang bawat isa. Kailangan kong malaman ng eksakto kung sino ang nag-scam sa nanay. Nagtinginan ang lahat. Nagsalita ang tiyuhin. Sabi nila, isang online investment group. Nangako sila ng mataas na kita. Tumango si Sofia. May mga papel ba? Wala. Lahat ay sa pamamagitan ng bank transfer. Bumuntong hininga si Juan. Kung gayon, wala na ang lahat. Umiling si Sofia. Hindi naman siguro. Tiningnan siya ng buong pamilya. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Kinuha ni Sofia ang kanyang telepono at may hinanap. Ang ganitong uri ng scam ay karaniwang nagiiwan ng bakas. Kung hahanapin ng tama, may makikita pa. Nagulat si Juan. Alam mo ang mga bagay na ito? Tiningnan siya ni Sofia. Akala mo ba, dahil accountant ako, alam ko lang maghawak ng mga libro ng account? Isang malambot na pahayag, ngunit nagpaliwanag kay Juan na hindi niya kailanman talaga nakilala ang kanyang asawa. Lumapit si Sofia sa kanyang nanay. Nanay, kailangan ko ang lahat ng impormasyon. Mga account number, mensahe, history ng transfers. Nanginginig na ibinigay ng babae ang telepono. Nandito ang lahat, anak. Kinuha ito ni Sofia. Umupo siya at nagsimulang suriin ang bawat detalye. Natahimik ang silid. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang mga daliri sa screen ang nakaputol sa katahimikan. Pinagmamasdan siya ni Juan nang hindi lumalayo ang tingin. Sa unang pagkakataon, ay nakita niya si Sofia na napakatatag. Pagkatapos ng halos 20 minuto, tumingala si Sofia. May pagkakataon pa. Halos tumayo ang buong pamilya. Talaga? Anak? Tumango si Sofia. Hindi pa nila na-withdraw ang lahat ng pera. Aktibo pa rin ang account. Hindi makapaniwala si Juan. Paano mo nalaman? Malinaw na ipinaliwanag ni Sofia. Nangangalap sila ng pera mula sa maraming tao. Kung isusumbong natin ngayon at makikipag-ugnayan sa bangko, maaari pa rin nating i-block ang account. Isang sinag ng pag-asa. Muling umiyak ang nanay ni Juan. Iligtas mo kami, anak. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Wala nang distansya sa pagitan ng biyenan at manugang, isang tao lang ang sumusubok na iligtas ang pamilya na iyon. Nandoon si Juan na sumisikip ang dibdib. Napagtanto niya na ang taong binabalewala niya ang tanging taong sumasagip sa kanila sa pinakamahirap na sandali. Maya-maya,
Tumayo si Sofia. Kailangan kong pumunta sa syudad kaagad. Kailangan nating kausapin ang bangko at ang pulisya. Agad na sinabi ni Juan. Sasama ako. Tiningnan siya ni Sofia. Isang segundo. Sige. Isang salita lang, ngunit para kay Juan ay parang huling pagkakataon. Sumakay sila sa kotse. Sa pagkakataong ito, hindi ganap na tahimik. Juan ay tumingin kay Sofia at sinabi ng mahina, Sofia, salamat. Tumingin si Sofia sa bintana. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Nalamig si Juan. Ginagawa ko ito dahil ayokong mamuhay sa isang kuwento kung saan ang lahat ay bumabagsak. Isang rasyonal, malamig, ngunit napakatapat na pahayag. Umandar ang kotse. Sa harap nila ay naghihintay ang isang labanan, hindi lamang laban sa mga scammer, kundi isang labanan din upang iligtas o iwanan ang isang kasal. At alam ni Juan na kung sa pagkakataong ito ay hindi siya magbabago, mawawala si Sofia sa kanya magpakailanman. Nang umagang iyon, katatapos lang gumising ng syudad. Nagsisimula ng dumami ang trapiko. Biglang huminto ang kotse ni Juan sa harap ng isang sangay ng bangko. Binuksan ni Sofia ang pinto at unang bumaba. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagod ng nakaraang gabi, kundi konsentrasyon at determinasyon. Sumunod ka sa akin. Tumango si Juan. Nang hindi nagtatanong, nang walang pag-aalinlangan, mabilis silang pumasok. Ang loob ng bangko ay maliwanag at propesyonal. Isang empleyado ang tumingala. Magandang umaga. Paano ko po kayo matutulungan? Inilapag ni Sofia ang telepono sa counter. Malinaw ang kanyang boses. Kailangan naming i-block ang isang account na may kaugnayan sa isang scam. Nagulat ang empleyado. Excuse me, mayroon po ba kayong ebidensya? Mabilis na ipinakita ni Sofia ang mga mensahe. Ang history ng transfers. Nandito ang lahat. Si Juan, sa tabi niya, ay pinagmamasdan kung paano pinangasiwaan ni Sofia ang sitwasyon. Pareho siya na parang nakakakita siya ng isang ganap na kakaibang tao. Hindi na siya ang tahimik na asawa sa kusina, ni ang babae na nagtiis sa loob ng isang buwan. Siya ay isang babaeng sapat na matatag upang pasanin ang buong pamilya. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ng empleyado, makikipag-ugnayan kami sa kaukulang departamento kaagad, ngunit kailangan namin ng kumpirmasyon mula sa pulisya. Tumango si Sofia. Handa kami. Kinuha niya ang isang folder. Ang lahat ay nakaimprenta at nakaayos. Nagulat si Juan. Kailan mo inihanda ito? Hindi siya tiningnan ni Sofia. Simula nang malaman ko na mangyayari ito. Isang pahayag na nagpaiwan kay Juan na walang masabi. Naisip niya ang lahat habang siya ay nag-react lamang nang bumagsak ang lahat. 30 minuto pagkatapos, sa presinto ng pulisya, inilahad ni Sofia ang mga pangyayari. Malinaw-malinaw at walang nawawalang detalye ang kanyang boses. Tumango ang isang pulis. Sa ganitong uri ng kaso, mayroon pa ring posibilidad na kumilos ng maaga. Ang nanay ni Juan, sa tabi niya, ay nanginginig na humahawak sa kamay ni Sofia. Talaga bang makukuha pa, anak? Mahinang pinisil ni Sofia ang kanyang kamay. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ito pangako, kundi isang commitment. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Sofia. Isang hindi kilalang numero. Tiningnan niya ito ng isang segundo at sumagot. Hello? Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki. Ikaw ang taong nag-iimbestiga sa account na ito, tama? Agad na bumaling si Juan. Mahinang tumawa ang lalaki. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Dumaan na ang pera sa maraming layer. Hindi mo na mababawi iyan. Ang silid ay tila nagyelo. Hindi nawalan ng kalmado si Sofia. Saan ka tumatawag? Wala namang pakialam iyan. Ang mahalaga, kung itutuloy mo, hindi mo lang mawawala ang pera, kundi marami pang iba. Nagpapabagal ang kanyang boses, isang malinaw na banta. Tumayo si Juan ng bigla. Sino ka? Ngunit sinanyasan siya ni Sofia na huminto. Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Natatakot ka. Sa kabilang linya ay may isang segundo ng katahimikan. Ano ang sabi mo? Mabagal na nagsalita si Sofia. Kung hindi ka natatakot, hindi ka tatawag. Alam mo na nakita namin ang iyong bakas at alam mo na wala ka ng maraming oras. Isang tense na katahimikan. At pagkatapos, nag-hang up. Nagsimulang magulo ang silid. Agad na sinabi ng pulis, ito ay isang magandang senyales.
Maaari nating itrace ang tawag na ito. Muling umiyak ang nanay ni Juan. Tiningnan ni Juan si Sofia na mabilis ang tibok ng puso. Sa unang pagkakataon ay hindi niya ito nakita bilang isang taong dapat protektahan, kundi bilang ang taong nagpoprotekta sa kanilang lahat. Nandoon si Sofia na kalmado ang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang isang apoy at alam niya na ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Mas lalong lumakas ang tensyon sa presinto. Nakapatong pa rin sa mesa ang telepono na katatapos lang putulin ang tawag, ngunit alam ng lahat na hindi iyon ang katapusan, kundi ang simula ng pagsubaybay. Isang pulis ang lumapit kay Sofia. Napakagaling mo. Ang pagtawag niya ay nangangahulugang nag-aalala siya. Tumango si Sofia nang hindi lumalayo ang tingin sa telepono. Tatawag muli siya. Si Juan, sa tabi niya. Sa unang pagkakataon ay pakiramdam niya ay nasa likod siya ng kanyang asawa. Hindi upang protektahan siya, kundi upang magpahimok. Pagkalipas ng 2 oras, muling tumunog ang telepono ni Sofia. Parehong numero. Natahimik ang silid. Sinenyasan ng pulis si Sofia na i-activate ang loudspeaker. Tumango si Sofia at sumagot. Hello? Hindi na ganun kalmado ang boses sa kabilang linya. Gusto mong bawiin ang pera, hindi ba? Hindi agad sumagot si Sofia. Ano ang kailangan mo? Isang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi, magkita tayo ng personal. Nag-igting ang mga kamao ni Juan, sinenyasan ng pulis si Sofia na magpatuloy. Saan? Ngayong hapon sa karinderya ni Aling Nena, sa kanto ng Maginhawa Street, ngayon din, pinilit ni Sofia. At sa tingin mo ba magtitiwala ako sa iyo? Humina ang tawa ng lalaki. Magtiwala ka man o hindi, bahala ka. Pero kung hindi ka darating, mawawala din ang natitirang pera. Binibigyan kita ng 2 oras, tut. Natapos ang tawag. Napuno ng bulungan ang silid. Ito ang pagkakataon natin, sabi ng isang pulis. Magde-deploy tayo ng isang unit. Bumaling si Juan kay Sofia. Masyadong delikado. Hindi mo kailangang pumunta. Tiningnan siya ni Sofia. Hindi nag-aalangan ang kanyang ekspresyon. Kung hindi ako pupunta, wala nang ibang pagkakataon. Huminto siya. Ngunit, nagtitiwala ka ba sa akin? Huminto si Juan ng 1 segundo. Oo, nagtitiwala ako. Ang sagot sa unang pagkakataon ay walang pag-aalinlangan. Nang hapong iyon, ang karinderya sa abalang kalye ay puno ng buhay. Ang lahat ay tila normal, ngunit sa loob nito ay may bitag na inilalatag. Mag-isang pumasok si Sofia. Suot niya ang isang puting blusa, nakatali ang buhok, kalmado ang mukha. Pumili siya ng isang mesa malapit sa bintana at umupo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. 5 minuto. 10. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng sombrero at face mask. Tumingin siya sa paligid at lumapit sa mesa ni Sofia. Ikaw po ba si Sofia? Tinitigan siya ni Sofia ng direkta. At ikaw? Ikaw ang nag-scam sa biyenan ko. Bahagyang ngumiti ang lalaki at umupo. Napakadirekta mo naman. Nasaan ang pera? Sumandal siya sa upuan. Hindi ganun kadali. Ano ang kailangan mo? Sinuri siya ng lalaki. Gusto kong huminto ka. Nabawiin ang kaso. Hindi kumurap si Sofia. Ano ang kapalit? Ngumiti siya ng pahilig. Ibibigay ko sa iyo ang isang bahagi. Magkano? IR 600,000. Napatawa si Sofia. Kinuha mo ang IR 2 Leon ang 100,000 at ibabalik ang IR 600,000. Nagkibit balikat ang lalaki. Mas mabuti kaysa mawala ang lahat, isang hamon. Natahimik si Sofia, pagkatapos ay sinabi, sa tingin mo ba pumunta ako rito para makipagnegosyo? Kumunot ang noo ng lalaki. Kung gayon, bakit ka narito? Tiningnan siya ni Sofia sa mata. Para tapusin ito. Hinto, pulis. Nagulantang ang buong karinderya. Tumayo ang lalaki ng bigla, ngunit bago pa siya makapag-react, na-immobilize na siya. Nahulog ang sombrero niya, tinanggal ang kanyang face mask, isang mukha na mas bata kaysa sa inaasahan ng lahat. Pumasok si Juan mula sa labas, na mabilis ang tibok ng puso. Tiningnan niya si Sofia. Nakaupo pa rin siya, kalmado, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tapos na ang laban, ngunit sa pagitan nila, wala pa ring tapos. Tumayo si Sofia.
Nang hindi tinitingnan si Juan, lumabas siya ng karinderya. Ang langit sa hapon, na naliligo sa gintong liwanag, ay nasa harapan niya. Ngunit sa kanyang puso, ay mayroon pa ring desisyon na hindi niya nasasabi. At ng gabing iyon ay may sasabihin siya na magpapaintindi kay Juan na hindi palaging kapag tumalikod ang isang tao, naroon pa rin ang mga bagay. Nang gabing iyon, muling umilaw ang apartment sa ika-12 palapag, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Walang amoy ng hapunan o ilaw sa kusina. Hindi ito isang tahanan sa tunay na kahulugan ng salita. Unang pumasok si Sofia. Inilapag ang kanyang bag sa isang upuan, hinubad ang kanyang sapatos. Bawat galaw ay malambot, ngunit determinado. Pumasok si Juan sa likod. Nanatili siya sa pinto ng ilang segundo na nakatingin sa bahay. Isang buwan na ang nakakaraan, ito ay isang lugar na tila normal sa kanya. Ngayon ay natatakot siya. Sofia, hindi siya bumaling. Salamat sa nangyari ngayong araw. Bahagyang tumango si Sofia. Hindi na kailangan. Dalawang pamilyar na salita, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tunog malamig, kundi malayo. Lumapit si Juan. Marahil ay mababawi natin ang isang bahagi ng pera. Mas kalmado na rin ang nanay ko. Oo. Bawat sagot ni Sofia ay maikli, nang walang emosyon. Hindi na nakatiis si Juan. Sofia! Tingnan mo ako! Huminto siya, ngunit hindi bumaling. Ano ang gusto mong sabihin? Nag-igting ang mga kamao ni Juan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Natahimik ang silid. Sofia ay bumaling sa unang pagkakataon sa buong araw. Tiningnan niya ito ng direkta sa mata. Ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng galit o kalungkutan, kundi pagod, isang pagkakataon. Para saan? Para ayusin ito. Ayusin ang ano? Lahat. Bahagyang ngumiti si Sofia. Alam mo ba ang iyong pinakamalaking pagkakamali? Natahimik si Juan. Hindi ang pagbibigay ng pera sa nanay mo, kundi ang hindi pagtatanong kung ano ang kailangan ko. Ang oras ay tila bumagal. Walang masabi si Juan. Lumapit si Sofia. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi ko kailangan na pumili ka sa pagitan ng nanay mo at ako. Kailangan ko lang na hindi mo ako iwanan mag-isa. Juan ay ibinaba ang kanyang ulo. Ngunit iniwan kitang mag-isa ng masyadong matagal. Isang mahabang katahimikan sa labas. Maingay pa rin ang syudad, ngunit sa loob ng bahay na ito ay may 2 tao lang at maraming bagay na kailangang sabihin. Juan ay tumingala. Magbabago ako. Tiningnan siya ni Sofia ng matagal. Magbabago ka para sa akin? Oo. Umiling si Sofia. Hindi. Nalamig si Juan. Kailangan mong magbago para sa iyong sarili. Kung hindi, wala nang pakialam kung ako o sino man pa. Walang mananatili. Isang pahayag na nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Hindi niya nawala si Sofia dahil sa kanyang nanay. Nawala niya ito dahil sa kanyang sariling paraan ng pamumuhay. Tumalikod si Sofia at pumasok sa kanyang silid. Nandoon si Juan, nang hindi siya pinipigilan, nang hindi siya pinipilit manatili, dahil sa unang pagkakataon ay alam niya na ang isang tao ay hindi pinipigilan sa pamamagitan ng mga salita. Nang gabing iyon, kahit na nagkasama sila sa bahay, wala ni isa sa kanila ang nakatulog. Nakaupo si Sofia sa tabi ng bintana na nakatingin sa syudad. Nasa sala si Juan na nakatingin sa kawalan. Alam ng pareho na may isang desisyon ang malapit ng gawin at kinabukasan ng umaga, may sasabihin si Sofia na magpapasya kung magiging mag-asawa pa rin sila o isang alaala na lamang. Nang umagang iyon, umaagos ang sikat ng araw sa silid. Wala nang dilim ng mga nakaraang araw, ngunit ang atmosphere sa bahay ay mas mabigat kaysa kailanman. Maagang gumising si Sofia. Nakasuot siya ng simpleng damit, nakatali ang buhok. Isang maliit na maleta ang nasa tabi ng pinto. Si Juan, na nakatayo sa sala, ay nakita ang maleta at nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Hindi agad sumagot si Sofia. Yumuko siya upang ayusin ang hawakan ng maleta. Sinabi ko na sa iyo, malambot ang kanyang boses, ngunit walang pag-aalinlangan. Ngunit nagbago na ako. Tumingala si Sofia at tiningnan siya. Katatapos mo lang magsimulang magbago. Isang pahayag na sapat na para maintindihan ni Juan. At hindi na ako makapaghintay pa. Natahimik ang silid. Nag-igting ang mga kamao ni Juan. Kailangan ko ng oras. Tumango si Sofia. Oo, kailangan mo ng oras. Huminto siya. Ngunit kailangan ko rin ng buhay ko. Isang pahayag na walang paninisi.
tanging pagtanggap. Juan ay humakbang. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Tiningnan si Sofia ng matagal. Sa unang pagkakataon sa kanyang mga mata ay lumitaw ang bakas ng pag-aalinlangan, ngunit pagkatapos ay umiling siya. Ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataon. Sa buong buwan na iyon, nang tahimik ako, nang narito pa rin ako, nang naghihintay pa rin ako. Bawat salita ay parang sinaksak. Napansin mo ba? Hindi ko nakita. Ang espasyo ay tila nagyelo. Juan ay walang masabi. Naalala niya ang mga hapunan na wala na. Ang mga pagkakataon na huli nang umuwi si Sofia. Ang kanyang malamig na mga sagot ay hindi isang pagbabago. Ito ang kanyang huling paghihintay. Kinuha ni Sofia ang maleta. Hindi ako umaalis dahil hindi na kita mahal. Juan ay tumingala. Umalis ako dahil hindi ko na kayang mahalin ang dalawa sa atin. Ang pahayag ay nagpunit sa kanyang puso. Sofia ay dumating sa pinto. Hinawakan ng kanyang kamay ang doorknob at huminto ng hindi bumabaling. Sinabi ni Juan, Oo, kung balang araw ay talagang magbabago ka. Nanigas si Juan, mamuhay ka ng maayos. Isang pahayag na sumira sa lahat ng pag-asa sa kanya. Bumukas ang pinto na nagpaagos ng liwanag sa pasilyo. Lumabas si Sofia, sumara ang pinto, nanatili si Juan ng mag-isa. Ang bahay ay pareho, ngunit wala na si Sofia. Walang hapunan, walang naghihintay sa kanya. Walang nagtatanong kung pagod siya. Tahimik lang. Juan ay bumagsak sa sofa, na nakatingin sa kawalan. Sa unang pagkakataon ay naintindihan niya na ang pagkawala ng pera ay hindi kasing sakit ng pagkawala ng isang tao. Sa labas, patuloy ang buhay. Sa loob ng bahay na iyon, opisyal na nagtapos ang isang kasal, ngunit hindi iyon ang katapusan ng kwento dahil pagkaraan ng 3 buwan, muling magkikita si Juan at Sofia sa ilalim ng mga pangyayari na hindi niya kapanipaniwala. 3 buwan ang lumipas, hindi mabilis ni mabagal. Ang apartment ay nanatiling pareho, ngunit hindi na si Juan ang dati. Tapos na ang mga gabi ng instant noodles at ang mga araw na walang direksyon. Nagsimula siyang magbago. Mas maaga siyang pumapasok sa trabaho. Umuuwi siya sa tamang oras. Natuto siyang magluto, kahit na sa simula ay lampa. Ang mga hapunan, kahit na nag-iisa, ay inihahain niya sa mesa, hindi dahil mayroon siyang kasama, kundi dahil natututo siyang pahalagahan ang maliliit na bagay. Nagbago din ang kanyang nanay. Pagkatapos ng gulo, huminto siya sa walang kontrol na paggastos at higit sa lahat ay nagsimulang magsalita ng mas marami tungkol kay Sofia. Mabait talaga ang babaeng iyan, anak. Nagkamali ako. Bawat marinig niya ito, tahimik lang si Juan. Alam niya na may mga bagay na hindi na maaaring ibalik. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kumpanya. Sir Juan, ngayong hapon po ay mayroon kaming contract signing. Pwede po ba kayong dumating ng mas maaga? Oo naman, pupunta ako. Nagsusuot siya ng damit. Inayos niya ang kanyang kwelyo sa harap ng salamin. Nakita niya ang isang kakaibang tao. 5:00 ng hapon, sa isang malaking gusali ng opisina, Juan ay pumasok sa meeting room. Sa kabilang mesa ay naroon si Sofia. Suot niya ang isang puting blusa, nakatali ang buhok, kalmado ang mukha, ngunit hindi siya ang pagod na babae noong 3 buwan na ang nakakaraan. Siya ay isang Sofia na may tiwala, matatag at malayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Juan. Tumingala siya. 1 segundo, 2. Hello Juan, iyon lang, nang walang emosyon, nang walang pagkagulat, na parang 2 estranghero, sumingit ang manager. Sir Juan, ipinakikilala ko po si Ma'am Sofia, ang head ng financial team ng aming partner. Juan ay nagulat. Head ng team? Sofia ay bahagyang tumango. Ikinagagalak kong makipag-collaborate. Isang profesional na pahayag, na parang walang nangyari sa pagitan nila. Nagsimula ang meeting. Malinaw at may tiwala na ipinakita ni Sofia ang kanyang bahagi. Juan ay hindi makalayo ang tingin sa kanya. Ang babaeng iyon ay kanyang asawa, ngunit ngayon ay tila galing sa ibang mundo. Natapos ang meeting, ang mga tao ay naglabasan hanggang sa sila na lang, 2 ang natira, isang katahimikan. Juan ay lumapit. Okay ka ba? Sofia ay tumango. Okay. Okay ba ang buhay mo? Oo. Maikling sagot. Juan ay bahagyang ngumiti. Sinusubukan ko rin. Sofia ay tumingin sa kanya sa pagkakataong ito. Ang kanyang tingin ay hindi ganap na malamig, kitang-kita.
Juan ay nagulat. Kitang-kita na nagbago ka. Isang pahayag na nagpatibok sa kanyang puso. Ngunit Sofia ay nagpatuloy. Ngunit, Juan ay huminto. Hindi lahat ng nagbabago ay maaaring bumalik sa simula. Isang napakalambot na pahayag, ngunit nagpatay sa pag-asa na katatapos lang na ipanganak. Sofia ay kinuha ang kanyang mga dokumento. Kailangan ko nang umalis. Alejandro ay mabilis na sinabi. Sofia ay huminto. May posibilidad pa ba tayo? Ang pinakatapat na tanong na kailanman niya na itanong. Sofia ay nanatiling hindi gumagalaw nang hindi bumabaling. Lumipas ang ilang segundo. Hindi ko alam. Hindi ito pagtanggi, ngunit hindi rin pagtanggap. Ito ay isang distansya na kailangan niyang tawirin ng mag-isa. Sofia ay umalis. Ang kanyang figura ay lumayo. Juan ay nanatili doon. Sa unang pagkakataon ay naintindihan niya na ang muling pag-ibig sa isang tao ay mas mahirap kaysa sa pagpigil sa kanya mula sa simula. At ang pagtatagpo na iyon ay hindi ang katapusan, kundi ang kanyang huling pagkakataon. Pagkatapos ng pagtatagpo na iyon, Juan ay hindi nakatulog. Ang imahe ni Sofia sa meeting room, kalmado, may tiwala, malayo, ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi na siya ang asawa na naghihintay sa kanya sa kusina. Siya ay nagbago sa isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya kailanman nakita. Talagang nawala ko na siya. Naisip niya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na kawalan ng pag-asa, nakaramdam siya ng determinasyon. Kinabukasan ng umaga ay maaga siyang gumising at nagluto ng masarap na pagkain. Kanin, sabaw, isang pangunahing putahe. Simple, ngunit ginawa ng may pag-iingat. Habang nagluluto, naalala niya kung paano dati ay naroon si Sofia na naghahanda ng bawat pagkain, naghihintay sa kanya, at kung paano niya ito binabalewala. Inilagay niya ang pagkain sa mesa at umupo sa harap ng walang laman na upuan. Naintindihan niya na kapag nawala lang ang isang bagay, ay natututo siyang pahalagahan ito. Sa mga sumunod na araw, hindi hinanap ni Juan si Sofia, hindi siya nagpadala ng mensahe, hindi siya tumawag. Naintindihan niya na kung hindi siya sapat na mabuti, walang saysay ang paghahanap sa kanya. Nagbago siya ng paunti-unti. Nakatuon siya sa kanyang trabaho. Nag-enroll pa nga siya sa isang personal finance course, hindi para sa pera, kundi para matuto kung paano pamahalaan ang isang pamilya. Isang gabi, nasa sala ang kanyang nanay. Iniip mo pa rin ba si Sofia, anak? Siya ay nanatiling tahimik. Oo, siya ay bumuntong hininga. Kasalanan ko. Juan ay pinutol. Hindi, nanay. Kung alam ko lang kung paano magbalanse, hindi mangyayari ito. Isang mature na sagot. Ang kanyang nanay ay tumingin sa kanya na lumuluha ang mga mata. Lalaki ka na, anak. Isang linggo pagkatapos, Juan ay nakatanggap ng email mula kay Sofia. Ang kanyang puso ay bumilis. Isang linya lang. Ngayong Sabado, kung libre ka, pwede tayong magkita para mag-usap. Hindi ito mensahe ni tawag. Ito ay isang appointment, Sabado, sa isang maliit at tahimik na kapihan. Juan ay dumating ng maaga. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Matagal ka nang naghihintay? Katatapos ko lang dumating. Isang katahimikan. Sa wakas, Sofia ay nagsalita. Talagang nagbago ka. Sinusubukan ko. Sofia ay tumango. Nakikita ko. Isang pahayag na nagbigay ng ginhawa kay Juan. Ngunit gusto kong linawin ang isang bagay. Juan ay nag-igting ang mga kamay. Hindi ako babalik dahil sa awa o dahil sa mga alaala. Isang katahimikan, kung may pagbabalik. Siya ay huminto. Ito ay para magsimula ulit. Juan ay hindi nag-alinlangan. Sumasang-ayon ako. Sofia ay tumingin sa kanya, nang hindi mag-asawa, nang walang pagkakabit, nang walang nakaraan, naintindihan ko. Sofia ay tumayo. Kung talagang nagbago ka, susubukan natin. Siya ay umalis. Juan ay nanatili doon na mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya nabawi si Sofia, ngunit nakakuha siya ng pagkakataon, at sa pagkakataong ito ay alam niya na ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi responsibilidad. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, Sofia ay hindi nawala, ngunit hindi rin siya bumalik. Tinupad niya ang kanyang salita nang walang pagkakabit, nang walang nakaraan, nang walang label. 2 tao lang ang muling sumusubok. Sa unang linggo,
Juan ay hindi nagsulat. Naalala niya ang kanyang mga salita. Ipakita sa gawa, hindi sa salita. Isang umaga, nakatanggap siya ng mensahe. Libre ka ba para kumain ngayong araw? Ang kanyang puso ay bumilis. Oo, sa isang maliit na restaurant. Sofia ay naroon na. Maikli ang usapan, ngunit hindi na ito malamig. Natututo akong magluto, sabi niya. Sofia ay tumingala. Talaga? At hindi mo ba nasunog ang kusina ng isang beses? Juan ay ngumiti. Sofia ay ngumiti din, isang bahagyang ngiti. Ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan na ngumiti sila ng magkasama. Nagsimula silang magkita ng mas madalas. Isang kape, isang lakad ng hindi magkahawak kamay, ng walang yakap, ngunit hindi madali. Isang gabi, habang naglalakad sila, nagsimulang umulan. Nahihirapan ka ba? Tanong ni Sofia. Ang ano? Ang magsimula ulit? Sobrang hirap. Umamin siya. Ako rin. Sabi niya. Minsan gusto kong bumalik sa dati, ngunit hindi ko magawa. Bakit? Dahil natatakot ako na mauulit ang lahat. Ako rin natatakot, sabi ni Juan na ikinagulat niya. Takot na saktan ka ulit. Ang ulan ay lumakas. Siya ay lumapit. Ngunit sa pagkakataong ito hindi ko gustong mawala ka. Ang tingin ni Sofia ay nag-alinlangan. Huwag tayong magmadali, sabi niya. Kung magmamadali tayo, magkakamali ulit tayo. Siya ay tumango. Naintindihan ko. Nagpatuloy silang maglakad nang medyo mas malapit sa isa't isa. Sa malayo, may nakamasid sa kanila. Hindi sinasadya na nakita sila ng nanay ni Juan. Nakaramdam siya ng halong tuwa at pagkakasala. Alam niya na kung gusto niyang maging masaya ang kanyang anak, sa pagkakataong ito, siya ang pinakakailangan magbago at gagawa siya ng isang bagay na pipigil kay Sofia na mapanatili pa ang distansya. Nang hapong iyon Sofia ay lumabas ng trabaho. Ang araw ay mahaba. Habang bumababa siya ng hagdanan ng entrance, siya ay huminto. Sa harap niya naghihintay ay ang nanay ni Juan. Tila mas payat ito, na may tingin ng pag-aalala at kaba. Nanay! Mahinang sabi ni Sofia. Ang babae ay dahan-dahang lumapit. Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Dumating ako para kausapin ka. Pumunta sila sa isang maliit na kapihan sa malapit. Ang nanay ni Juan ay pinagsasama at hinihiwalay ang kanyang mga kamay na kinakabahan. Sa wakas, Sofia ay nagsalita. Sorry, direktahan ng walang paligoy-ligoy. Isang tapat na paumanhin. Hindi na kailangan. Oo, kailangan. Putol niya. Nagkamali ako. Akala ko pera ang pinakamahalaga. Nakalimutan ko na ang taong nasa tabi ng anak ko bawat araw ay ikaw. Iniwan kitang mag-isa sa iyong sariling kasal. Sofia ay nabulunan. Hindi galit o sakit. Ito ang pakiramdam ng pagiging naiintindihan. Nang araw na umalis ka, naintindihan ko na hindi mo iniiwan si Juan, kundi hindi mo na kayang manatili. Akala ko isang manugang ang dapat magsakripisyo, ngunit nakalimutan ko na isa ka ring tao. Ang babae ay ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ako nangangahas na hilingin na bumalik ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon, hindi na ako manghihimasok sa inyong buhay. Isang pangako. Sofia ay tumingin sa kanyang basong tubig. Sa wakas ay tumingala siya. Hindi ako galit sa iyo, nanay. Pagod lang ako. Pagod na mag-isa. Pagod na subukang umunawa kapag walang umuunawa sa akin. Ang nanay ay umiyak. Ngunit ang sa akin at ni Juan, sabi ni Sofia. Ito ay isang bagay na dapat niyang desisyonan. Naiintindihan ko. Sofia ay tumayo upang umalis. Sa pagbabalik, ang nanay ni Juan ay bumulong. Salamat sa hindi pag-iwan sa pamilyang ito. Sofia ay nagbigay ng isang bahagyang ngiti at lumabas. Siya ay nakaramdam ng mas magaan, ngunit ang kanyang desisyon ay nanatiling buo. Sa malayo, Juan ay nakita ang lahat. Hindi siya lumapit. Naintindihan niya na sa pagitan ng kanyang nanay at kanyang asawa, ang solusyon ay hindi ang pumili, kundi ang malaman kung paano alagaan ang dalawa. At alam niya na kung sa pagkakataong ito, ay hindi siya magbabago ng totoo, mawawala siya sa kanya magpakailanman. Nang gabing iyon umuulan, Sofia ay dumating sa kanyang apartment. Tok-tok! Binuksan niya ang pinto. Si Juan, medyo basa ng ulan, na may isang bag sa kamay. Pwede ba akong mag-usap sa iyo ng sandali?
Siya ay tumango. Juan ay pumasok at inilagay ang bag sa mesa. Hindi ako pumunta para hilingin na bumalik ka, sabi niya. Pumunta ako para makita mo kung paano ako nagbago. Siya ay kumuha ng isang tumpok ng mga papel. Ito ay isang budget ng pamilya. At ito ang bahagi na ibinabalik ko sa nanay ko, ngunit sa kontroladong paraan. Bawat pahayag ay malinaw. Responsible. Kailan mo pa ginagawa ito? Simula nang umalis ka. Ayoko nang mawala pa ang anuman. Sinabi niya na kinausap niya ang kanyang nanay, na ang kanyang pamilya ay parehong panig, nang walang sakripisyo. Ginagawa mo ba ito para sa akin? Hindi. Sabi niya na ikinagulat niya. Ginagawa ko ito dahil nagkamali ako. Kung para sa iyo, balang araw ay maaaring magbago ulit. Ngunit kung para sa akin, hindi na ako babalik sa dati. Sofia ay tumingin sa kanya sa unang pagkakataon. Nakita niya itong tunay na mature. Hindi ako humihingi na bumalik ka. Gusto ko lang na malaman mo na kung balang araw ay magdesisyon kang lumingon. Narito ako, ngunit sa tamang paraan. Umalis ka. Please, sabi niya, na nangangailangan ng oras. Siya ay tumango at bago umalis ay idinagdag. Salamat sa pag-alis. Kung hindi, hindi ko kailanman maiintindihan. Sumara ang pinto. Sofia ay nanatili doon, ngunit hindi na siya nakaramdam ng pag-iisa. Siya ay tumingin sa mga papel. Hindi ito dahil sa pera. Ito ay dahil sa unang pagkakataon ay talagang iniisip ni Juan ang pamilya. Sa labas ay umuulan pa rin, ngunit sa loob niya ay nagsisimula nang bumalik ang isang bagay. 3 araw pagkatapos, Sofia ay nagpadala ng mensahe. Libre ka ba bukas ng gabi? Sa kabilang banda, Juan, kumakain ng mag-isa, ay nakita ang mensahe. Ang kanyang puso ay bumilis. Siya ay naghintay ng 1 minuto bago sumagot ng walang pagmamadali. Sa gabi, Sofia ay nagluluto sa kanyang maliit na apartment. Tumunog ang timbre. Si Juan. Pasok. Juan ay pumasok. Ang atmosphere ay pamilyar, ngunit naiiba. Tulungan mo ako sa gulay, sabi niya. Juan ay nalamig. Isang napaka-normal na pahayag, ngunit matagal na bago niya muling marinig, Juan ay pumasok sa kusina. Magkatabi sila sa isang komportableng katahimikan. May napansin ka bang kakaiba? Tanong niya. Juan ay nag-isip. Dati ay pakiramdam ko kailangan kitang pigilan. Ngayon, gusto ko lang manatili sa aking lugar na ginagawa ang tama. Isang sagot na nagpatango kay Sofia. Umupo sila upang maghapunan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, sabi ni Sofia, ngunit gusto kong subukan ulit kung patuloy lang na ganito. Juan ay tumango. Susubukan ko. Sofia ay ngumiti. Isang tunay na ngiti. Sa maliit na bahay nagsisimula ng muli ang isang bagay. 1 buwan pagkatapos, ang apartment ay muling naging tahanan. Sa kusina, Sofia ay nagluluto habang Juan ay lampa na naghihiwa ng gulay. Pwede bang kainin ito? Tanong niya. Pangit, pero oo. Siya ay tumawa. Umupo sila upang maghapunan. Isang simpleng pagkain ngunit kumpleto. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya nating maging ganito, sabi ni Juan. Salamat, sabi niya. Dahil sa hindi pagbalik ka agad, kung ginawa mo, hindi ako magbabago. Sofia ay ngumiti. Hindi ako bumalik. Pinili kong magsimula ulit. Isang pahayag na nagbago sa lahat. At sa pagkakataong ito hindi na ako magkakamali. Tumunog ang timbre. Ang nanay ni Juan. Pasok nanay. Umupo ka para kumain kasama kami, sabi ni Sofia. Silang tatlo ay umupo sa mesa. Ang atmosphere ay mainit, walang tensyon. Ang nanay ay tumingin kay Sofia. Salamat, anak. Sofia ay umiling. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan tayong lahat. Juan ay tumingin sa 2 babae sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon ay pakiramdam niya ay ginawa niya ang tama. Puno ng kapayapaan ang bahay. Dahil ang kasal ay hindi tungkol sa hindi paggawa ng pagkakamali, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ayusin ang mga ito. Ang pag-ibig ay hindi ang pagpigil sa isang tao mula sa simula, kundi ang pagiging sapat na mature upang magsimulang muli pagkatapos mawala. Ang kasal na ito ay halos masira, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa isang maling paraan ng pagmamahal. Ang isa ay naniwala na sapat na ang alagaan ng kanyang mga magulang. Ang isa naman ay nanahimik hanggang sa hindi na niya kaya. Ang pinakamalaking aral ay sa isang kasal, walang sinuman ang dapat magpasa ng lahat ng pasanin. Ang pera lamang ang mahalaga.
ang debosyon sa mga magulang din. Ngunit ang pamilya na iyong itinayo bawat araw ay ang iyong pangunahing tahanan. Huwag mong hayaan na ang taong nasa tabi mo ay manatiling tahimik ng masyadong matagal dahil kapag pinili niyang umalis, hindi ito dahil hindi na niya mahal, kundi dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon. At ang pagbabago ay wala sa mga salita, kundi sa mga gawa bawat araw.